Okay, ayan. So once again, guys, good evening and welcome to our training and workshop for tonight. And syempre, batiin ko muna yung mga kasama natin for tonight's training. Andiyan si Nani, okay? Si Rose, si Chantal Derek Sales, ayan. Sir Jan, si Ja, si Sir Marlon Flores, si Honor, BRP, NX1. Pwede tayo mag-rename guys, no? Para at least mabati natin yung mga nandito tonight. And si Roti, si Sir Mel or ano. Yan guys, hindi ko alam kung Mamba or Sir yung itatawag ko sa inyo since hindi ko po kayo nakikita. So kung kaya po na mag-turn on ng camera, yan si Ma'am Jeng Mares, yung kakapasok lang natin. Ayan. Good evening and welcome to our training tonight. Sir Benjo, ayan. Okay, so for tonight's training guys, no, hindi natin masyadong lalagyan ng palabok or hindi natin lalagyan ng masyadong sugar coat yung magiging training natin tonight kasi gusto ko na maging interactive. And syempre, gusto ko maging active po lahat ng participants for our training tonight, no? Gusto ko na maging active yung ating training tonight kaya hopefully mag-participate no yung mga attendees natin for tonight's training, no? Sir si C. Sanchez. Yan, good evening sa iyo and welcome to our training. And so kung may mga business partners pa tayo guys, no, or um, members ng team natin na gusto niyo pong matuto sa training natin for tonight, invite na po natin sila, no, para at least makasabay po sila and at the same time, mayroon din silang matutunan. Ayan. So, okay lang ba na kilalanin ko muna yung ating mga participants? Sino dito yung um, new members ng company and sino dito yung matagal na? Kapag ikaw ay bago, can you please type letter N as in new? Kung bago ka pa lang dito sa company po natin, type letter N. Ayan. Alright. Si Sanchez, si Ja. Okay. So may mga bago tayong kasama, no? Okay. So okay lang din ba malaman guys kung taga saan yung mga um, kasama natin tonight para at least alam natin kung hanggang saan ba umabot yung training natin for tonight, no? Yan. Okay lang ba malaman? Sige, start ko na. I'm from, yeah, so ako po ay taga-Pasig. Si Ma'am Jeng from Manila, si Ma'am Rose, Cebu, si Ja is from HK, ayan. Oh, grabe, hanggang ibang bansa pala yung mga attendees natin tonight, no? From Bacolod naman si C. Sanchez, Sir Benjo from Davao City, Sir Marlon Flores from KSA. Grabe, no? Lalayo pala ng mga ano natin, no? Mga participants natin, no? Ayan. So, may mga bago po tayong kasama and I assume na yung iba is matatagal na, no? So, for our training tonight, it's about creating, ayan. Wait lang ah. Ang magiging topic natin for tonight's training, no? Kasi syempre, especially dun sa mga kasama natin, no? Na bago sa ating community or dito sa ating company, no? Ayan, so ang magiging topic natin tonight is about how to create a content and add creative faster with the help of AI. So, yan po yung magiging training natin for tonight. So, before we start, okay lang ba? Sino ba dito yung, dami kong tanong na. Sino dito yung
familiar na kay AI. Okay? Type letter A. As in AI. Kung ikaw ay familiar na kay AI, nagagamit mo na sa AI, ah, na-experience mo na kung paano gamitin si AI. Can you please type letter A, guys? Ayan, si Ma'am Jeng, Sir Leo. Okay, so since na, how about the others pala, no? How about the others? Aga-aga pa na. Kaka-start pa lang ng training natin. Tulog na ba yung iba? Gising-gising muna tayo, guys. Okay, how about the others? Para at least alam natin kung sino yung mga, yung mga familiar na or nagagamit na sa AI, no? Ayan, si Sanchez, okay? Okay, nagagamit na. So, Sir Benjo, 5%. Okay, so I assume na, no, lahat naman tayo familiar na kay AI. Narinig na, nakita na, na-experience na, or even nagagamit na, or ah, nagagamit na siya for our business, no? For tonight's training, guys, sabi ko nga, hindi ko lalagyan ng maraming palabok or hindi natin lalagyan ng sugar coat yung magiging training natin. Gusto ko, lahat tayo mag-participate kaya um, wala tayong slides for tonight's training, no? Kasi gagawin natin siya actual, no? Kasi yung slides, uh, yung mga slides naman na yan is magagamit natin for fundamentals, no? Mindsetting, or ano. Pero this time, ibay naman natin yung flow ng training natin, no? Para at least lahat tayo mag-participate and at the same time, lahat tayo matuto sa bawat isa, di ba? Okay? Ayan. So, since I think majority naman dito is, nagagamit na po yung AI, no? Ngayon guys, kung kayang mag-turn on ng camera, no? Para naman makita ko yung mga faces ng mga kasama natin, no? Okay. So, before we start again, sino dito yung naka-laptop? Type letter L. Kung ikaw ay naka-laptop tonight, type letter C naman. Kung phone yung gamit mo, okay. Sino dito? Para at least alam natin, we have 12 participants. Sino dito yung naka-laptop? Si Sanchez, cellphone, okay. Alright, ayan. Si Ma'am Rose, I see. Okay, so ba't ko tinatanong, no, kung bakit, kung sino yung mga naka-laptop or naka-cellphone, no? Desktop, walang camera. I see. Okay lang yan, no? Kasi gusto ko na lahat tayo, gagawa tayo ng banners or creatives tonight ng actual. So, ang gusto kong mangyari for training natin tonight is magkaroon tayo ng actual setup or actual na activity para at least lahat tayo sabay-sabay makagawa ng creatives. And syempre, gusto ko munang malaman ano ba yung mga minamarket nyo na product. Lahat ba dito nagmamarket na ng products? Kung nagmamarket ka na ng products natin sa Chantal, um, type mo nga dito kung ano yung product na minamarket mo para at least alam natin, no, kung sino ba yung mga nagmamarket na. So ako ay Vertex Raw. Yeah. So yan yung minamarket, isa sa minamarket ko na product actually. Okay? Vertex Pro Antrorata. So, yung iba naman, ano yung minamarket nyo na product? Ano yung napupusuan nyo? Tacoma, okay? Tacoma, Sir Leo. Yung iba, okay, si Ma'am Jeng, Vertex Pro. Si Sanchez, Tacoma, okay. So, meron ng dalawang Vertex Pro, dalawang Tacoma. Ayan, Tacoma, si Ma'am Rose.
Barley powder naman, and Barley Pro, si Ja Chondroitin. Oh, dami mong minamarket, ma'am, ha? Sana all. S77 pa, di ba? And si Ma'am Ja ay nasa, saan ka nga ulit, Ma'am Ja? Nasa Hong Kong. Oo, lahat natikman ko, ha? Lahat natikman mo, ma'am. Pero yung minamarket po, ano yung minamarket niyo, ma'am, na product para at least makatulong tayo tonight para sa banners and mga marketing materials na. Opcumin and Barley Pro. I see you are see. Sige. So, Opcumin and Barley Pro, glutathione collagen. So, lahat to, ma'am, minamarket niyo po, no? Sabay-sabay. Wow. 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 Pero ano yung pinaka, ano nyo dito, ma'am? Ano yung pinaka malakas na product na minamarket nyo sa lahat ng product na to? Ano yung pinaka top 1 na lang para sa inyo? Top 1 na product na minumove nyo dito sa mga product na nabanggit nyo po? Okay, so habang inaantay natin yung sagot ni Ma'am Ja, no? Let's start for our training, no? So, ang pag-uusapan natin tonight is how to create, ayan, share ko lang yung screen ko. So, ito yung running ads natin, Vertex Pro po yan. Okay, so nakikita na po ba yung screen ko? Type letter S na po kung nakikita yung ating screen. Type letter S. Okay, busy pa daw sa work si Ma'am Ja. Type letter S nga guys, kung nakikita na yung screen, para at least alam ko kung mag-start na po tayo. Can you please type letter S? Ayan, so nakikita na po yung screen. Okay, so for tonight's training, no, pag-uusapan natin paano ba gumawa ng banners in less than or sa pinakamabilis na way, no, or pinakamabilis na paraan, makakapag-create tayo ng ating creatives or banners na gagamitin natin for our ads or our marketing materials, no? So, all you have to do, and since familiar naman na kayo kay ChatGPT, no? So, ang gagamitin natin is si ChatGPT natin. Okay? So, as you can see, guys, dami na nating conversation with ChatGPT, no? Ayan. So, all you have to do is click natin yung new chat. Okay? And, syempre, paano ba tayo ano no, paano ba tayo, sige, stop share ko muna. So, paano ba tayo gumagawa ng creatives, guys, no? Again, gusto ko maging interactive yung ano natin, no, yung training natin tonight. So, sige nga, sa mga gumagamit ng ChatGPT, paano ba tayo gumagawa ng banners or marketing materials gamit sa ChatGPT? Okay, can I see your hands or sino yung pwedeng mag-volunteer na paano niya humina ang sounds. Okay, wait lang. Ayusin natin. Check, check. Test one, check. Mic, ayan. Alright, ayan. So, hindi ko magamit. Reach limit daw. Need to subscribe daw ng GPT. I see. Okay po. Yes, ma'am. Pwede po kayong pwede po kayong mag ano to? Mag-avail ng para at least unlimited po yung makikreate natin na mga images or banners or materials natin para at least marami po tayong magawa, no? And syempre,
the same time, ma-maximize po natin yung chat GPT, di ba? Ayan. How about yung others, yung iba? How about the others? Pwede ko bang malaman paano kayo gumagawa ng ano, para at least magkaroon lang tayo ng idea paano natin kayo matutulungan para sa ating training tonight. Okay? Alright, so ayan. Si Ma'am Ja, hindi pa nagagamit or may limit, no? Okay, so gusto ko lang po i-share sa inyo guys kung paano tayo, good evening kay Sir Darwin G. Humina ang sounds. Humina ba yung sounds ko guys or kay Ma'am Jeng lang? Type S nga kung okay pa yung sounds natin or type letter S. Okay lang dito sa akin, sir. Oh, yan. So, Ma'am Jeng, can you please adjust your sounds? Or baka humina yung net mo. Kasi okay naman sa iba, no? Ayan. Thank you so much sa mga nagpa-participate. Alright, so paano ba tayo gagawa ng creatives or marketing materials or banners para makagawa tayo, no? Gamit ang AI, no? So, share ko ulit yung screen ko since walang nag-share kung ano, paano sila gumagawa, no? Mahihain yung mga audience natin tonight, no? Okay, so let me share my screen again. Ayan. So, ganito lang po tayo gumawa ng creatives or banner using AI, no? Link ko lang po muna na. Right? Ayan. So, um, unang-una guys, no, bago tayo magpagawa ng prompt, ng images or anything kay ChatGPT, no. So, ang ginagawa natin is binibigay muna natin kung ano yung expertise na kakailanganin natin to create our marketing materials or banners. Parang ano kasi to guys, no? Para siyang parang doctor, 'di ba? Maraming doctors pero may kanya-kanya po silang expertise. For example, kung magpapagamot ka or ipapacheck mo yung masakit ng ngipin mo, saan ka pupunta? Siyempre sa dentist, 'di ba? Pag masakit naman or mayroon kang problem sa mata, saan ka pupunta? Siyempre doon sa may espesyalista sa mata, no? Kung ikaw naman ay masakit yung kasukasuan or buto-buto, siyempre doon tayo sa expert naman sa pagdating sa mga buto, no? Or mayroon tayong problem bali sa buto, doon tayo pupunta sa ang expert naman niya is doon sa mga buto or joints or ano natin, no? Bones natin, no? Yan. So, ganun din po dito sa pag-create natin ng ating marketing materials or banners, no? So, for example, dito, ang gagawin natin is sasabihin muna natin yung expertise ng ating chat GPT, no? Or yung ating gagamitin. Okay, for example, Tagalog lang guys ha, para at least hindi tayo mahirapan, no? Okay, so basic lang, sabihin mo lang kung ano yung expertise niya. For example, isang, ikaw ay expert as graphic designer and sales and expert ka din as sales and marketing. Okay. So, yan muna yung first step na kailangan nating ano kay ChatGPT na yung expertise niya, no? And syempre, yung
goal or yung ano natin, yung ipapagawa natin sa kanya, no? So, yun yung next natin na i-input dito sa ating chat kay ChatGPT. For example, tutulungan mo ako, okay? So, eto na guys, ito naman yung ipapagawa natin sa kanya. Tulungan mo ako gumawa ng effective and powerful marketing banners. Okay, so tatype lang natin dyan. Tutulungan mo ako gumawa ng effective, kasi yung gusto natin yung effective and powerful marketing banners. Okay? And kung ano yung goal, no? Ano yung goal na gusto natin mangyari, no? So ang goal natin is makagawa ng effective effective and powerful banners. Yan. So, ayan lang kasimple guys, yung pwede nating ipagawa kay ChatGPT, no? So, okay. So, kung wala pa siyang idea, as you can see guys, no, wala pa tayong nilalagay dito na anything, no? So, ang ginawa lang natin is binigay natin yung expertise niya and kung ano yung gusto natin ipagawa sa kanya and ano yung goal natin. Ngayon, since wala pa tayong nilalagay na ano dyan, no? Ngayon, sabihin ko sa kanya na ah, para makagawa ka, Tagalog lang guys ha, para makagawa ka ng effective banners and powerful banners, pwede mo ako tanungin sa mga kailangan mo. Ayan. Okay? Then, send lang po natin yan. Or enter lang po natin. Ayan. So, nakita nyo guys, wala pa tayong ini-input na anything na products or ano. So, bakit natin kailangan gawin to or bakit kailangan nating matutunan? Kasi ChatGPT is malawak po siya eh, no? So kung hindi mo ibibigay yung expertise niya, basta ka lang magpapagawa ng banners or marketing materials, medyo for me no, medyo magiging broad pa yung ibibigay niya or magiging sabog pa, no? So in this way of doing marketing materials or banners natin, para makagawa tayo ng mas effective and mas maganda na banners, no? Kailangan kausapin muna natin si ChatGPT and yun nga, ibigay muna natin yung expertise niya and syempre, ano ba yung gusto mong, paano ka niyang matutulungan and ano ba yung goal mo or ano ba yung goal ng ipapagawa mo sa kanya. And syempre, para magkaroon siya ng idea kung ano ba yung gusto mong ipagawa, kailangan pwede mo siyang utusan na tanungin ka, no? Para at least specific yung kalalabasan nung kalalabasan nung ipapagawa natin na marketing banners natin. Sino dito guys yung yung nakakasabay? Okay? Maganda makasabay tayo guys, no? Para at least um, makita natin kung ah, ma-actual natin, syempre, ma-actual natin yung paggawa ng creatives or banners natin. Okay? So, I hope na makasabay tayo, no? Para at least, sabayan niyo ako guys sa pag-create ng ating training tonight, no? Ayan. So, binigay ko yung expertise niya, tapos,
sinabi ko, inutusan ko siya na tanungin niya ako kung ano yung mga kailangan niya. So, ayan. So, may mga sinabi siya dito guys, basahin natin para at least karoon tayo ng idea, no? So, sabi niya, perfect, makagawa tayo ng high converting marketing banners. Hindi lang ako mag-focus sa design. Gagamitin natin ang combination ng marketing psychology, consumer behavior, direct response marketing, etc. etc. Okay? So, based sa mga previous projects natin, alam kong gusto mo ng mga banners na scroll stopping, professional and premium ang dating, malinis, hindi overcrowded, mataas ang chance na mag-convert, tagless ang messaging, may malinaw na hook, ayan, value and call to action. Okay, so sa workflow natin, sa bawat banner, sasagutin mo lang ang template na ito. Okay, so kailangan lang natin tong sagutin guys para hindi na tayo mag-isip ano yung mga kailangan nating ipagawa or ano yung gusto nating mangyari, no? Ayan, so sasagutin natin tong mga questions na to. For example, ano ang goal ng partner mo, no? So number one, ang goal is, so sige nga, type nga kayo dyan guys. Sige, para at least maging activity yung training natin tonight. Sir, pwede po mag-mention dito yung prompt TY. Sure, pwede po. Yes. Okay, copy natin. Pwede nyo pang i-enhance yan guys ha. Pwede nyo i-enhance, pwede nyo ayusin para at least, ano, ayan. Okay, so sabi dito, ano ang goal ng banner? Okay, so sino magbo-volunteer para sagutin natin to? Is it brand awareness, engagement, lead generation, messenger inquiries, sales, event registration, product launch, announcement, retargeting? Sige, sa mga nandito, sabi ko nga, itong training natin for tonight is magiging workshop po siya and lahat tayo magpa-participate. So, sino gusto mag-volunteer? Ano yung gusto mong sagutin natin dito? So, number one, ano ang goal ng banner? Kung walang magbo-volunteer, ako ang magbo-volunteer dito. Okay? Sige nga guys, product launch, si Ma'am Ja. Sabi niya, product launch. Okay, number one, product launch. Okay? And then number two na kailangan natin sagutin, ano ang ino-offer natin? Product, service, event, training, business opportunity. So since product launch yung number one natin, ang number two natin is product, syempre, di ba? Okay? Sino ang target audience? Right? Sino ang target audience? So, kung meron kang product na ima-market Miss Ja or gagawan natin ng banner, ano ito? Sige. Type nyo dyan guys para at least sige, para at least yung kung ano yung product na gusto nyong gawan natin, actual, no? Magawan natin tonight. Pinpoint. Hindi, ano munang, ma'am, anong product yung gusto mong gawan natin na, ng banners? So, suggest kayo dyan, tapos, lagay natin yung product mamaya. Okay, number three, sabi ni Ma'am Ja, sino ang target audience? Kailangan natin sagutin kasi ito. Age, for example, sabihin natin dito 35 years old. Okay, slash gender. For example, sabihin na lang natin women. Women and let's say interest. Okay? Ayan. Then number four, ano ang pinakamalaking benefit ng product? Bakit may Pokemon na dito? Okay? Ano ang pinakamalaking benefit? Hindi features, dapat benefit. Benefits. Okay? Ayan. So for example, ang benefits natin, wala kasing nag-type dito kung ano yung Sir Leo, Tacoma.
Tacoma. Okay, sige. Sige. So, gamitin natin si Tacoma, no? So, 35 years old, women, interest, ayan. Tapos, number 4, benefits. Sabihin natin kung Tacoma yung magiging product natin. Number 4 is colon cleansing. Okay. Then number 5, ano ang gusto mong maramdaman ng makakita? Curiosity, urgency, excitement, hope, trust, fear of missing out, professional, premium, luxury, friendly. So, gusto ko gamitin natin yung curiosity para ma-curious yung ating audience, no? Then number 6, yan. Sagutin lang natin to. Ano ang call to action na gusto nating gamitin? Siyempre, yung mag-message sila, no? Message now. Okay? And then number 7, saan gagamitin? So nakita nyo guys, very specific yung magiging banners natin, no? Yung magiging prompt ng banners natin kasi tinatanong tayo ni ChatGPT kung ano yung mga gusto nating mangyari or ano yung gusto nating talagang kalabasan ng ano natin, no? Then number 7, saan gagamitin? Syempre sa Facebook ads. Okay? Pwede yung ano guys pwede yung subukan yung ibang ano natin, no? Kasi maraming choices dyan. Organic posts, reels, cover, story, messenger, YouTube thumbnail, carousel, website. So, depende kung saan mo gagamitin, no? So, aspect ratio, pwedeng, since Facebook ads to, 1:1 kapag square, kapag yung pahaba naman, pag sa reels, 9:16. Pero gusto ko gamitin natin yung 1:1, no? Number 8, 1:1. Okay? So, may branding ba? Company, logo, brand colors, fonts, website, QR code. So, lagay ko dito sa number 9, ikaw na bahala. Okay? Pwedeng ganyan. Pero kung mayroon kayong specific logo or brand colors na gustong gamitin, pwede nyo pong piliin, no? Or ilagay dyan. May specific image ba? Halimbawa, product, doctor, CEO, team, customer, lifestyle image, ayan. So, lagay ko dito, sabihin na lang natin dito is no, product and si Doc Cecil na lang, no? Doctor. Gamitin natin si Doc Cecil mamaya. Ano ang gusto mong style? Ample style, minimal, luxury, premium, corporate, modern, futuristic, healthcare, documentary, cinematic, Facebook viral, magazine, magazine style, bold typographic, no? Ayan. So, sabihin natin dito yung um, healthcare na lang. 11. Healthcare. Okay? Ayan. And sabi niya, ang idadagdag kong expertise bukod sa paggawa ng design prompt, bawat banner na gagawin natin ay may kasamang high converting headline, supporting text, visual, okay, hierarchy, kung saan ilalagay ang bawat element, color, ayan. So, basahin niyo yan guys, no? Okay? And then, isa-send ko na to. Send natin yan. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan, no? Yan. So, nagbigay na siya guys ng ano, no? Banner concept number 1, curiosity plus authority. So, ayan, may mga ano na, no? Headlines, button, may mga supporting text, yung visual concept, okay? Ayan. And syempre yung prompt, no? Nagbigay na siya ng prompt, okay? Diyan pa ba kayo guys? Naka 30 minutes na tayo, no? 30 minutes na, pero nakita nyo guys, very specific yung gagawin natin na ano. Diyan pa ba kayo?
type 1 nga kung nandyan pa kayo guys. Ayan, andyan pa si Sir Benjo. Okay, so nagbigay siya ng prompt, no? Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko dito, papagawan ko siya ng banner. Pero nakita nyo, wala pa tayong nilalagay na product, o wala pa tayong nilalagay na image or anything, no? Ngayon, pag papagawan ko ng banner ito, highlights mo lang ito, and then click mo yung Ask ChatGPT. Ngayon, sabihin ko dito, now, gawan mo ito ng image as visual. Again guys, no, kaya binabagalan ko yung ano, yung training natin para sa mga sumasabay, no, para at least hindi sila maiwanan. Okay? So ganito lang tayo gumawa ng marketing materials or banners. Okay. Now, gawan mo ito ng image as visual. Gamitin mo ang product, gamitin mo ang uploaded image as reference. Reference. See, attach, ayan, image. Okay? Ayan. So, tapos, i-upload natin syempre yung image na gusto nating ipagawa, no? For example, sabi ni Sir, si, yung nagsabi na, Tacoma, no? So, hanapin natin yung product na Tacoma. Kung wala dito, ah, hanapin natin yung Tacoma. Wait lang guys ha. Download ko muna para hindi na lang tayo maghanap. Ito yung product dito sa Tacoma sa ating drive. Wait lang guys. Kasi kailangan meron tayong product na i-upload. So, hanapin natin dito si Tacoma. Oh, walang PNG. Guys, hanapin lang natin yung product images ng Tacoma. PNG transparent. Ayan. Okay. Download ko lang. Download ko lang tong image ng Tacoma natin. Okay. Then, balik tayo dun sa ating, ayan. So, upload ko lang yung image ng product natin na Tacoma. Okay, eto na siya. And then, gusto ko isama yung picture or image ni Doc Cecil, no? Para at least may authority agad, no? Hanapin natin yung picture ni Doc Cecil. Grabe oh. Puro si Doc Cecil yung laman ng ano natin. Okay. Hanapin na. Yan. Lapit na. Ayan. Kapagpas na yata tayo. Wait lang guys ha. Hanapin ko lang yung image ni Doc Cecil. Para at least, ano, kita natin kung ano yung kalalabasan ng papagawa natin. May image kasi or may picture kasi si Doc Cecil na
lagi kong ginagamit. No? Ito lang yun eh. Hanapin ko lang. Yan. So, upload ko lang yung upload lang natin yung product and yung picture ni Doc Cecil na gusto nating gamitin, no? Yan. Then, upload and enter. Yan. Tingnan natin kung ano yung gagawin or kalalabasan ng product natin or image banners na yan. So, habang inaantay natin, guys, pwede rin tayong magpagawa, no? Kay Google Gemini para mayroon tayong option, no? Example, punta tayo sa Google Gemini. Google Gemini. Para lang mayroon tayong option kung gusto nating gumawa ng ibang banners. Then, paste ko lang to dito. Tapos, upload ko lang din yung image. Upload image. Ayan. Tapos, upload pa natin yung image. Wait lang natin guys, habang inaantay natin tong so, tingnan natin dito sa kung meron na siyang nagawa. Tagal. Ayan. No? So, nakita nyo guys, nakagawa tayo ng banners sa pinakamabilis na paraan. No? Hindi mo na kailangan mag-isip ano yung kailangan mong ilagay na background, paano yung positioning, saan mo ilalagay yung ano. Ayan, so meron na siyang supporting text, colon, title, no? Yung product and yung ano natin, headline, colon cleansing, and the daily wellness. May mga supporting text na dito. Andito yung product. And kaya lang, hindi ito yung ano, no? Hindi ito yung laman ng product natin kasi hindi siya yellow, no? Kulay green siya. Okay, so ang pwede natin gawin, patanggal natin yan. No? Tanggalin. Tagalog lang guys ha. Mo yung glass o juice. Tanggal natin para at least hindi kasi ito yung juice, no? Or hindi ito yung pinakalaman nung ano natin, tokoma natin. Okay. So, kita niyo ba guys? Nice. Question po. Away from screen po kanina. Yung AI image prompt yung AI image prompt po, saan po galing? Okay. To answer your question, Miss Nani, no? Habang inaantay natin yung ano. Ito po. Sige, balikan natin, no? So, first step, kailangan mo ibigay muna yung expertise ni AI, no? Kailangan ibigay mo sa kanya yung expertise niya and ano yung gusto mong ipagawa sa kanya or paano kanya matutulungan, no? And syempre, yung goal. Tapos, um, since wala pa siyang idea kung ano yung gusto mong ipagawa na product, ganyan, or images, no? Para maging specific yung kalalabasan or gusto mong ipagawa, pwede mong ilagay itong sabihin mo, para makakagawa ka ng effective, powerful banners, pwede mo ako tanungin sa mga kailangan mo. Ngayon, tatanungin ka niya. Okay? Tatanungin ka niya kung ano yung
kailangan niya para magawa niya yung gusto mong ipagawa. Tapos sasagutin mo lang siya. Okay, so once na nasagot mo na yan, ito yung mga sagot mo. Once na nasagot mo na siya, bibigyan kanya ngayon ng mga concept, ng headline, ng button, and syempre yung visual concept, tapos yung prompt. Okay? And then itong prompt, yan yung ipapagawa mo sa kanya. And then, para maging ganito yung kalabasan nung ano, pwede mong i-upload yung product na gusto mong ipagawa. And kung gusto mo na samahan ng image, pwede ka rin mag-upload ng image. Pwedeng picture mo rin, no? Pwede rin na picture mo yung i-upload mo para branding na rin. Para at least, ikaw mismo yung nakalagay dun sa picture. And at the same time, hindi na siya makukuha ng ah, ibang mga distributor or even yung mga competitors natin sa product, di ba? Hindi na siya, ibig sabihin, hindi na siya maaagaw kasi andyan na yung picture mo. Or ah, image mo, di ba? Ayan. So, tinanggal niya na yung glass of juice, no? Ayan. So, ngayon, gusto ko pagawa pa ako ng iba, no? Okay, so, highlights ko lang ulit ito. Tapos, as ChatGPT, tapos sabihin ko, now, gawan mo naman ito ng image for visual, and gumamit ka ng model na babae na nakahawak sa tiyan or sabihin natin sa stomach at parang may pain na nararamdaman. And isama mo pa din yung product image. Ayan. So ngayon, gusto ko magpagawa naman ng ibang concept, no? Or ibang banners, no? Gusto ko for ano naman. Ito, mayroon siyang authority kasi mayroon siyang doctor, no? And andyan yung product, andyan yung benefits ng product and yung um, headlines, no? Ayan. So ngayon gusto ko ibang ano naman, ibang banners naman, no? Ayan. Tingnan natin kung makakapagpagawa pa tayo kay ChatGPT. Ayun guys, so yun yung kagandahan, no? Pagka paid yung ano mo, yung ChatGPT mo, kasi unlimited yung pwede niyang ibigay na ah, image. Ang alam ko, pagka free account, hanggang 3 lang yung pwede mong magamit or mapagawa kay ChatGPT. Pero pag paid siya, unlimited siya. Ox noted po, galing din pala kay ChatGPT yung prompt. Thanks po. Yes, ma'am. Opo. So, wala ka na masyadong iisipin paano ka magpapagawa ng prompt, paano ka, ah, ano yung ibibigay mong ano sa. Ayan. So, nakita nyo guys, same ano, same style, pero nilagay pa rin niya yung picture ni Doc Cecil dyan. So, again, may authority pa rin kasi andyan si Doc, no? Pero nakita nyo, kung ano yung gusto nating ipagawa, nagawa siya ni ChatGPT. Di ba, wala naman siya dun sa prompt eh. Wala naman siya dun sa prompt na ano, yung image na to, yung babae na masakit yung tiyan. Di ba? So, dito sa banners natin, na pinagawa natin, no? Makikita nyo na unang tingin pa lang, alam na nung audience or alam na nung
alam na nung ano natin, nung customer or nung mga audience natin na makakakita na etong product na to, kahit hindi mo pa i-explain or hindi mo pa siya nakakausap, parang kinakausap na niya yung audience natin, no? Ayan, so nakikita mo dyan, masakit yung tiyan, feeling bloated, constipated, or uncomfortable. Ayan, so ibig sabihin, etong product natin na to is pang colon cleansing talaga siya. Di ba? And syempre, since andyan yung picture ni Doc Cecil, uh, parang pinapakita lang yan na doctors recommended yung product natin. Okay? Ayan. So meron na tayong dalawang banners na pwede natin gamitin. So mayroon siyang orange juice dito. Pwede rin natin yung patanggal para at least mawala yung orange, ano to? Orange fruit dito sa gilid. Tanggalin. Tagalog lang guys ha, para hindi tayo mahirapan. Kasi even kahit anong ano mo, ano yung dialect na gusto mong gamitin kay ChatGPT, naiintindihan ka naman niya. Okay? Tanggalin mo yung orange sa gilid. Yan. So, meron na tayong dalawang creatives na nagawa using ChatGPT. Oh, dito sa ano, sa dito sa ating Google Gemini, may binigay siya pero mali yung ano no. So, kailangan nating ayusin pala yung ano dito, yung prompt para at least ano. Kita niyo ba guys, yung sa Google Gemini, nakikita niyo ba? Atong Google Gemini natin, yung pinagawa natin sa Google Gemini. Type 1 nga, kung nakikita niyo po yung sa Google Gemini natin. Ayan, nakikita. So, nakita nyo, no? Pagdating sa image, mas maganda pa rin talaga yung binibigay ni ChatGPT, no? Dito, mali yung product, nakabote siya. Siguro dito sa prompt natin, di pala natin to na bago, no? Create a advertising banners. Philippine doctor, delivering medical. Ayan, so ito, di natin nabago. Place the product button prominently on the lower right with realistic lighting. Ayan, so pag nagbigay ng prompt si ChatGPT, kailangan i-check din natin to. Kasi yung mga ganyan, for example, product bottle, sabi niya, nakabox yung product natin. So, pwede natin baguhin ito. Okay, pero as you can see, para sa akin, maganda pa rin yung mga binibigay na banners or marketing materials na kay ChatGPT. Pagdating sa sa image, si ChatGPT pa rin yung isa sa pinakamagandang ginagamit natin para makagawa ng marketing materials or banners. Ayan, so since mayroon na tayong ano no, mayroon na tayong banners or picture or image na gagamitin natin, no? Ano yung next? Sige nga, sa mga nandito tonight, ano yung next na kailangan nating ipagawa kay ChatGPT para mai-ads na po natin? Okay? Pwede ko po kayong bigyan ng link nung ChatGPT na ano natin para at least kung gusto niyo pong ituloy yung conversation kay ChatGPT, mamaya share ko po yung link dito. Para lahat ng nandito merong kopya. Okay. So ano yung next, guys? Ano yung next na ipapagawa natin kay ChatGPT? Safe caption for meta, content. Yes. Yes, tama po, no? So, kailangan, papagawa naman tayo ngayon. So, share ko lang ulit yung screen ko. Ng caption or ad copy, no? Para para magamit natin for um, Facebook advertising, no? So, paano natin ngayon ipapagawa yung
ating caption, no? So, syempre, ah, utusan pa rin natin si ChatGPT, no? So now, naman, gawan mo naman. Tagalog lang ulit, guys, no? Again, no? Tagalog lang. Gawan mo naman ng add copy with hook, values, and effective. Lagyan natin ng effective hook. Para ang ibibigay niya, yung effective talaga na hook. Effective hook, values, and call to action. Action. Okay? Tapos, sabihin ko, ang goal natin is makuha ang attention ng audience and mag-take ng action para mag-message. Okay? Ayan. Tapos, gusto ko, um, gawin mong Taglish, no? Para hindi puro Tagalog. Gawin mong Taglish. 60% modern Tagalog. Kaya natin sinasabi guys na modern Tagalog, no, para yung wordings ni ChatGPT hindi yung sobrang lalim na Tagalog, no? Yung napakalalim na Tagalog, no? And 40% English. Bakit natin no? Hindi mas maraming English kasi ang mga audience po kasi natin is syempre mga Pilipino. So mas mabilis nilang maintindihan kapag Tagalog. And yung mga customers naman natin na nasa mga Facebook is hindi naman yung mga sobrang yayaman, no? Ibig sabihin, nasa pa rin yung mga audience natin, no? Ayan. Gawin mong Taglish, 60% modern Tagalog and 40% English. And syempre, since gagamitin natin to for Facebook ads, papagawa natin na make sure na approve sa Meta Ads Policy. Ayan. Ayan. So ngayon, ganito po ako mag-prompt para makapagpagawa ng effective na ad copy kay ChatGPT, no? Ayan, effective hooks, may call to action. Ito, so variant 1, recommended for meta ads. Yung hook na binigay niya, feeling mo okay ang digestion mo, pero kailan ka huling nagbigay ng tamang attention sa gut health mo. So medyo mahaba, no? Pero pwede mong i-reconstruct yan and tanggalin mo um, yung mga words na ikaw, mo, sayo, yung pinipinpoint mo yung audience, no? Tatanggalin natin yan kasi isa yan sa hindi allowed kay Facebook, yung parang merong kasing discrimination na tinatawag. Kumbaga parang dinidiscriminate mo kung sino yung mga target audience, no? Kaya tatanggalin mo yan, yung mo, yung ikaw, ayan. Maraming tao ang mas focus sa overhead. Ayan, so ito yung mga caption or values. And andyan na yung product natin, pinapaliwanag. Tocoma Food Supplement is made of blend of fruit and vegetable ingredients that can be part of balanced lifestyle and wellness. Ayan. And syempre, ang goal natin is mag-message sila, di ba? Para makausap natin sila. To learn more about healthy digestion, and discover if Tacoma is right for you. Call to act. Ito, message us today to learn more about Tacoma and get your question and answered. Okay, so may binigay pa siya na variant number 2, yung curiosity angle naman. Alam mo ba, your digestive wellness plays an important role in your everyday routine. Yan, so ito yung mga binigay niya guys, no?
Okay? So, ako minsan, ginagawa ko, kumukuha ako ng part dito. Ngari, dito, maganda yung hook niya. Tapos dito sa variant number 2, maganda naman yung value na binigay niya. And then sa number 3, maganda yung curiosity na, ay, yung call to action niya. So, pinagsasama-sama ko siya. No? Pwedeng ganun. Be creative na lang dun sa paggawa ng ad copy. Pero meaning to say, since ito yung binigay ni ChatGPT, no, and ang sinabi naman natin yung approved kay Meta Ads Policy, no, ibig sabihin, um, at least 80% approved to kay Meta, no? Hindi naman natin sinasabing 100% approved to, no? Kaya i-double check mo pa rin. Kailangan mo pa rin siyang i-double check yung mga yung mga wordings. For example, yung sinasabi ko nga na yung pinipinpoint mo yung audience, yung mo, yung ikaw, sayo, yun yung mga iiwasan natin gamitin na words sa ad copy, no? So, ayan, pinagsama-sama ko. For example, ito sa storytelling naman. This is a work, this is a family, this is a life. Pwede yan, no? Pwede ito yung magiging hook mo. Tapos kuha ka ng values doon sa or caption, no? And then pagsasama-samahin ko siya. Okay? So, yun yung ginagawa ko for creating Facebook ads using AI or si ChatGPT. So, in a simple way, sobrang bilis lang. Hindi mo kailangan mag-isip ng malalim. Hindi mo kailangang mag-isip ng pahihirapan mo pa yung isip mo, no? Ganun lang guys, kasimple. Bigay mo lang yung expertise. Number one, ibigay mo yung expertise mo. Kung ano yung gusto mong mangyari, yung goal mo. And ayan, pwede kang tanungin ni ChatGPT kung para maging specific yung gusto mong kalabasan ng ating banners, no? Kasi just imagine guys, no? Imagine mo, papagawa ka ng pinrompt mo si ChatGPT, no? Na gawan mo ako ng banners na gagamitin ko for advertising. Gusto ko ah gusto ko mayroong masakit yung tiyan, ganyan. Pero medyo broad pa kasi siya, no? Unlike nung kay ChatGPT naman gagaling yung prompt, siya na yung mag-iisip, siya na yung magde-design, and siya na yung gagawa para sa'yo, di ba? Yeah, so ganun lang kasimple guys kung paano tayo gumawa ng marketing banners using ChatGPT or AI. Okay? So, meron bang mga questions? Andito pa kayo guys? Andiyan pa ba kayo? Questions guys. Naka isang oras na tayo. Okay? Are we learning so far guys? Meron bang natutunan? Ayan. So may mga natutunan si Ma'am Lilibet, Sir Jan. Ayan. How about sa ad? Yes, TY po. Ayan, sige. Since may time pa tayo, no? Pwede nating yung ads para makita nyo kung paano rin tayo mag-set up ng ads, no? Sige. So, download ko muna tong image para at least Pero bago tayo mag-proceed sa natin, sa training natin, sino dito yung nag-advertise na or nag-ads na, yung kaya na mag-ads? Sige nga guys, type ads kung ikaw ay nag-ads na. Para at least makita ko kung sino ba dito yung mga may nag-ads. Meron, thank you coach. Ayan, so sa mga nag-ads na, okay, Sir Leo, okay, newbie, si Sir Jan, nag-ads na si Ma'am Jeng. Congrats sa mga nag-ads na. Okay.
Sino naman dito yung hindi pa marunong mag-set up ng ads? Okay? Sige nga. Type 6-7. Ba't ko ba nasabi yun? 6-7. Naririnig ko madalas. 6-7. Kung hindi ka pa marunong mag-ads, type 6-67. 6-7. Si Sir Jan lang ba? So, ibig sabihin lahat ba? Si Sir Benjo, si Tel. Okay? So, meron no, may mga kasama pa tayo na hindi pa marunong mag-ads. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon kung paano ba mag-setup ng ads in a basic way, no? So, basic lang para at least dun sa mga wala pang idea, makita nila kung paano ba mag-setup ng ads. Okay, so let me share my screen ulit. Mhm. Yeah, so dinownload na natin yung ano guys, no? Dinownload na natin yung ating okay, so dinownload na natin yung ating banners. So basically, ito yung interface ng ads natin, no? Yung ating kung paano kung saan tayo mag-setup, no? So as you can see guys, may mga niran tayo na ads dito, no? And hindi lang ito, no? Marami pa tayong mga ah, business portfolio, ad account, ayan. Kasi ito ipapakita ko sa inyo guys yung setup, no. Pero paano ba tayo makakapunta dito or paano ba tayo makakagawa ng mga ano, it's a different topic po kasi 'yon. Medyo mahaba po kasi kung pag-uusapan natin dito kung paano tayo makakapag-setup ng ads. Pero gusto ko munang malaman sa mga nandito tonight, sa mga gustong mag-advertising or mag-ads, kayo po ba ay may pages na? Meron na po ba kayong mga page? Okay? Meron na po ba tayong mga page para sa product po natin? Kasi isa po yun sa kailangan po nating i-prepare. No? Sino dito yung may mga page po ng mga product? Type letter P kung may page ka ng product. Kasi isa po yun sa importante na kailangan nating i-prepare kapag mag-ads po tayo. Kasi kahit turuan ko po kayo mag-ads kung ayan, may mga page na. Sige, so sa mga may page na, again guys, no, so sa mga wala pang page ng product, kung gusto niyo pong mag-ads, gawa po muna kayo ng pages nyo. Yun po yung kailangan nyong i-prepare. Page, no? Right? Ayan, so para lang ipakita sa inyo kung paano po yung pag-setup ng ads, especially to those audience natin tonight or participants natin na wala pang idea sa pag-ads, no? Ayan, so ito po yung interface. Okay, papakita ko sa inyo kung paano po mag-setup, no? So all you have to do is create. Click nyo lang po yung create, no? And then, ayan, dito sa campaign, makikita nyo dyan, mayroong awareness, traffic, engagement, leads, app promotion, and sales. So, iba-iba po yung gamit ng mga yan, no? So, again, dun sa previous training natin, tinuro natin kung ano yung mga gamit ng mga to. Okay? So, panoorin nyo na lang kung may time kayo, panoorin nyo po yung recording para at least magkaroon po kayo ng idea paano tayo mag-create ng ads. Kasi ito is setup na. Pero yung fundamentals kasi, ano yung mga gamit nito, is nandun sa ibang mga naunang trainings po natin. Okay, so especially kung bago ka pa lang, pwedeng gamitin mo is yung awareness. Kung gusto mo ma-aware lang ng mga audience para pinapakita mo lang na mayroon kang pinopromote na product, no? Gusto mo lang ma-aware yung mga audience, no? Pero dito, ang pinaka ginagamit natin is yung engagement, especially kung beginner ka pa lang. Okay? So, depende. Pwedeng awareness, pwedeng engagement. Pero ako, I highly suggest yung engagement. Bakit? Kasi sa engagement, andyan na yung get more message, purchase through messaging, excuse me, video views, uh, pwede silang mag-like, mag-comment, mag-share ng video mo or ng image na iraran mo. Okay, so click mo lang yung engagement and then continue.
After that, excuse me, sorry. So after that, may dalawang settings po dito. Okay? Merong recommended settings, which is ina-allowed mo si Meta na siya na yung mag-set up para sa'yo. No? Pwede yan. Pero kapag beginner ka pa lang, I suggest yung manual engagement campaign muna. Okay? So click mo lang yan. Ito, si manual engagement. Para, ano ibig sabihin? Bakit manual engagement? Dito kasi, ikaw yung magsa-set up. Okay? Ikaw yung mag-set up ng gusto mong target o audience. Ikaw yung mag-set up ng gusto mong maging setup ng ads mo. Okay? So, click continue. And then, ayan. So, ako, pag nag-ads ako, um, nilalagyan ko to ng name or title para at least alam ko kagad kung ano tong laman ng ads na to. Okay, so ganito po ako mag-name ng ads, no? So for example, yung date ngayon, ano ba yung date ngayon? So July 30, tapos lalagay ko diyan test campaign image. Okay, kasi image yung gagamitin ko, no? And then dito, wala ka nang gagalawin, um, ad set budget. So, ito yung pinaka ginagamit ko kapag magte-test po ako ng ads, no? Wala ka nang gagalawin dyan, tapos next mo na. And then, after that, makikita mo dito yung ad set name, okay? So, itong ad set name dito, ad set, dito tayo mag-set up naman kung ano yung target audience natin and kung saang page. Okay? Kaya napakahalaga guys na kailangan natin ng page kasi hindi tayo makakapag-run ng ads pag wala tayong page. Okay? So dito kasi hihingin niya kung ano yung Facebook page na gagamitin mo. So for example, hanapin natin dito, meron tayong okay, meron akong page ng Tokomay, nandun yata sa kabilang ano. For example, ito na lang. Sample na lang natin to. Kasi ito, di pa ako nakapag-run ng ads dito sa page na to. So, Dr. Vita Health Solution. And ano siya, basic I mean yung pangalan niya is, kumbaga parang generic, no? Wala tayong product specific. Generic siya. So, pwede ko yung gamitin. Okay? Ayan. Tapos dito, sabi niya, performance goal, no? Kung mag-start ka pa lang, hindi ko lang alam kung sa inyo lumalabas yung sa performance goal, kung lumalabas na yung maximize number of purchase through messaging. Yung iba kasi, hindi pa lumalabas to kapag wala pang nagiging transaction yung page po nila. Pero since ako, may mga bumili na, may mga naging transaction na, may mga na-close na customer, kaya lumalabas na tong maximize number of purchase through messaging. So, depende po, no? So, kung ikaw, lumalabas na kagad sa ito, that's good, no? Pero, ang gusto natin is yung maximize number of messaging conversation, no? Kasi, ang gusto natin, makausap muna yung mga audience, no? Or marami tayong makausap na audience para ma-explain natin sa kanila kung ano yung product offer natin and ano yung uh, ino-offer natin. Paano natin sila matutulungan doon sa produkto, di ba? Ayan. And then, sa budget po natin, ayan, pwede ka mag-start at least 200 to 300 pesos is pwede na for testing purpose, no? So, let's say sabihin natin 300 na lang. Okay, so 300 budget daily. Okay? And then, i-start ko siya. So, for example, 9:25 ngayon, i-start ko siya 11:59 p.m. Okay. So, hindi ko na siya lalagyan ng end date kasi what if yung testing na to is maging maganda yung performance, no? So kung nilagyan mo siya ng end date,
no? Mag-i-stop siya kusa. Okay? Eh what if maganda yung performance nga ng ads na to? So ang gusto natin, kapag maganda yung performance, magtuloy-tuloy lang siya. Di ba? And mamaya papakita ko naman sa inyo na pwede mo naman siyang patayin anytime kung hindi maging maganda yung result. Okay? So bakit 11:59? Kasi ang gusto natin, ma-maximize syempre yung budget natin, no? Yung sinet natin na budget. And at the same time, no? Kasi imagine mo, 9:25 ngayon, tapos nag-run siya, in-approve siya ng 9:30, sabihin natin 9:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12, mag-ano na siya. So, 2.5 hours, uubusin ni Meta yung 300 pesos mo. Eh, sa oras ng 10, 11, 12, mayroon pa bang makakakita nung ads mo? So, ibig sabihin, masasayang lang yung budget natin. So, kami, no, tayo, ang gusto natin, ma-maximize yung budget para ma-optimize talaga ni Meta yung ads natin. Kaya nilalagay natin dito is 11:59 para kinabukasan na siya. 1 minute na lang, July 31 na. So, mayroong 24 hours si Meta para i-optimize yung ads and para mapakita sa audience yung ads natin. Okay, so tandaan nyo yun guys ha, kasi na-experience namin, sabi ko, 11:30 na, 30 minutes na lang naman, kinabukasan na. Again guys, sa experience namin, sa loob ng 30 minutes, inubos ni Meta or ni Facebook yung 300 pesos. And wala siyang naging magandang result. Kasi, yun nga, wala nang masyadong gising na tao. So, wala nang makakita nung ads natin. Pero, since daily budget siya, uubusin talaga ni Meta yung 300 pesos mo. Okay? Yan. So, kaya ganyan po tayo time. Ayan. So, after that, after sa time, okay, sa time, ito na yung next, which is yung location. Dito sa location, pwede kang mag-exclude dito guys ha. Kunwari, gusto ko yung ads ko, wag nang ipakita sa Palawan. Kunwari lang ha, Palawan or Coron, Palawan. Yung gusto ko, yung ads ko, hindi na ipakita sa Coron, Palawan. Kasi, or saan pa ba yung yung mga area sa Pilipinas or sa location dito sa Pilipinas na mahirap yung delivery, no? For example, sa Palawan po kasi parang hirap pa yung mga courier na itawid yung natin. Kaya matagal. Ibig sabihin, nakakarating naman, kaya lang matagal. Minsan, sa experience namin, umaabot ng 2 weeks or even 3 weeks, no? Bago makarating doon sa customer yung and minsan nakakalimutan na ng customer na sa sobrang tagal, nakakalimutan na ng customer na may order siya or may in-order siya sa'yo. So, para hindi masayang yung budget natin, ini-exclude na natin yung mga area na hindi nadideliveran masyado. No? For example, yan nga, si Palawan. Kasi sa experience namin, inaabot yan ng 2 to 3 weeks bago dumating yung order. Okay? Exclude na lang natin. And then, next is yung audience, no? Suggest an audience. So, click mo tong show settings. Okay, makikita mo dyan yung age. Dati, pag, pag mo, kita mo na agad. Pero ngayon, tinatago ni Meta, no? Kaya kailangan mong i-click tong show settings sa mga sa mga baguhan, sa mga hindi pa alam to. Baka hanapin nila saan ko i-set up yung age tsaka yung di ba? So click mo tong show settings, makikita mo diyan yung age and yung gender. Okay, sa age naman, syempre, sana. Ayan. So sa age,
Siyempre, ang gusto nating matarget na audience is yung may capacity na bumili ng produkto, no? So, pwede ka mag-start dyan at least 25, no? So, since, depende rin sa product, no? So, for example, yung product natin na i-ads is Tocoma. Very possible na yung at the age of 25, nagkakaroon na ng ano yan, ng gut problem or kailangan mag-cleansing. Mayroong mga constipated, no? So, pwedeng 25, at least 25. So, ayan. So, since testing pa lang naman ito, no? Pwede kang mag-target at least hanggang 65 plus. Testing phase pa lang naman ito, no? Ayan. And then sa gender, depende kung ano yung pinopromote mo na product. For example, sa Vertex Pro, ang target ko is may breast cancer. So, ang tatargetin mo lang is women. Kasi wala namang bihirang-bihira naman yung lalaki na nagkaka-breast cancer, di ba? So, para hindi masayang, again, yung budget natin, very specific. So, women lang. Para ang papakitaan lang ni Facebook nung advertising mo is puro kababaihan lang. Kasi since ang target mo is breast cancer. Pero since yung product natin is for colon cleansing, lahat naman ng tao may colon. Di ba? So, pwedeng all. No? Pwedeng lalaki at pwedeng babae. Kaya all. Kasi lahat ng tao na may colon ay pwedeng maging constipated, pwedeng mag-colon cleansing, di ba? Ayan, so pwedeng magkaroon ng gut gut problem. Okay, so all. And then dito sa detailed targeting, dito natin ilalagay yung mga gusto nating or audience na may interest sa health and wellness. Ayan, for example, health and wellness. So makikita nyo dito guys, health and wellness pa lang yung target audience natin, pero yung size niya is million na. Or even ganyan kalaki yung size ng target audience natin na pwedeng pagkakitaan ni Facebook. Okay? Depende sa budget mo. No? So, estimated audience size, 33 million to 38 million. Okay? So, ganyang kalaki. Yung mga tao, mga people, people who have expressed an interest in or like pages related to health and wellness. Okay? Ayan. So, sila yung target audience natin. Pwede mo pang dagdagan yan, guys, kung gusto mo. Pwedeng natural product. Ayan. Basta iisa yung, no? Iisa yung interest or nasa isang column lang sila. Health and wellness, natural products, ano pa? Organic products. Ayan. So, pwede mong pagsamasamahin yan. Or pwede mo rin pag-hiwa-hiwalayin. Kung may budget ka naman, pwede mo siyang paghiwa-hiwalayin. Okay? Example, health and wellness lang yung gusto mong target audience. Ayan. So, pinapakita ko lang sa inyo guys na pwede nyo pagsamasamahin yung iba't ibang interest, no? Pero pwede rin siyang paghiwa-hiwalayin. Okay? Ayan. And then, after that, ayan. So, wala na. And then, pangalanan mo na siya dito sa taas para at least alam mo yung target audience mo dito. For example, health and wellness. And wellness, yung target audience ko. Tapos, ang age is 25 to 65 plus. Tapos, all. Kasi, men and women, kaya all. Ayan. So, ganyan lang po tayo magpangalan, no? Para at least, alam natin yung target audience natin dito sa ad set na to. And then next, okay? So, next, pupunta na tayo dito sa pag-set up naman ng creatives and ng banners natin, no? Ayan. So, dito, ang pupuntahan mo lang dito is create ad, okay? Create ad. Tapos, dito, set up creatives, images, since image po yung gagamitin natin. Tapos, upload mo lang yung image na dinownload natin kanina. Okay? So, upload natin to.
Okay, open. Ayan. So, click natin yan. Next. Tapos, hihingan kanya ng primary text. Okay, so ngayon, kukunin natin yung pinagawa natin na caption dito kay ChatGPT, di ba? Ayan. So, eto na. Dito na natin gagamitin. For example, ano yung nagustuhan natin? Ito, busy sa work, busy sa life. Okay? Copy mo lang yan, tapos paste mo lang dito. Pero gusto ko i-gawin nating bold, no? So, punta ako sa AI text. Sabi, no? Ang dami na nating ano. So, huwag kayo malilito guys, ha? Sa AI text, punta lang ako dyan kasi gusto ko gawing bold yung text para yung pinaka-title ng ad copy natin. Tapos, paste ko lang dyan. Ayan. So, busy sa work, busy sa family, busy sa life. Tapos, kuha tayo ng caption. Taking care of digestive wellness is one of the simple habits that can support your overall healthy lifestyle. Ah, medyo sobrang English. So, samahan natin ng Tagalog. Ayan. So, pwede to. Pwede kong kunin to. Tapos, copy ko yan. Paste ko dito. Ayan. Alam mo ba, your digestive wellness plays an important role in your everyday routine? So, sabi ko nga, yung tanggalin natin tong alam mo ba. Pwede natin palitan yan ng, pwede na yan kasi hindi naman siya discrimination. Question naman siya. Okay? So, pwede, maraming tao focus sa overall wellness pero nakakalimutan importante yung healthy digestive habits. Ayan. So, pwede to. Pwede kong kunin to. Ayan. Nakita niyo guys, pinagsama-sama ko yung binigay ni, ni ChatGPT. Tapos itong Tacoma Supplements Meat Blend for, ayan, kunin natin to. Control C. Tapos, paste ko lang dyan. Tapos, yung call to action, syempre. Hanap tayo, send a message and let's talk about healthy daily habits with Tacoma. Ayan, so gusto ko to. Yung send a message, Control C, copy ko lang yan. Tapos, ayan. Okay? So, ganyan lang tayo ano guys, ganyan lang tayo caption, no? Kung ano yung binigay ni ChatGPT, pagganahin mo lang yung creativeness mo, and makakagawa ka na ng magandang caption. Tapos next, okay? I-enhance ni yan, ni ChatGPT, ay ni ChatGPT tuloy, ni Meta Ads. Tapos click mo lang yung done, okay? Ayan na siya. Okay? So kita nyo guys, mayroon na tayong creatives or ads setup. Ngayon, paano ko gagawin yung gusto ko gamitin din yung isang creatives pa natin, no? So, papangalanan ko muna to. Lalagyan ko siya depende sa'yo, basta kung ano yung alam mo lang na matatandaan mo or ikaw lang naman yung makakita nito, no? For example, masakit ang tiyan. Masakit tiyan. Ayan. Yan. So, etong masakit yan na to, ang ibig sabihin nito, ang image nito is yung picture na babae na masakit yung tiyan. Okay? Ngayon, gusto ko i-test pareho yung natin, yung ginawa nating creatives, no? Okay, so ang kailangan mo lang gawin, click mo tong three dot na to, tapos duplicate. No? Para ma-duplicate na to. Yan. Duplicate.
Ayan. So, ito yung copy. No? Ngayon, naging dalawa na siya. Okay? So, dalawa na siya. Ito yung copy. Okay? Ngayon, gusto ko gamitin din yung isang banner natin kanina. Okay? So, add media ka lang, add image, tapos upload ulit natin tong isang banner na ginawa ni ChatGPT, yung si Doc Cecil. Right? Click lang natin yan. Tapos, next. Ayan, so nandyan na yung caption. Isa lang yung caption, tapos next. Done. Ayan, so may dalawa na tayong banners or dalawa na tayong ad set or ad na nakaset up. No? Yung una, yung masakit yung tiyan, is ito. Ngayon, papangalanan na natin to na Doc Cecil naman para at least alam natin na itong ad na to or creatives na to is yung si Doc Cecil. Ayan. So, ganyan lang kasimple guys kung paano gumawa or mag-set up ng ads. Meron tayong dalawang ad na itetest sa under one campaign and under this ad set. Pero nagamit natin yung dalawang banner na ginawa natin. Okay? Tapos, ayan, publish mo na. Ayan, publish. Publish. Ayan. So, ganun lang kasimple guys kung paano mag-setup ng ads. So, meron na tayong nakasetup na ads. So, imagine guys, kung matutunan mo tong pag-setup ng ads, mas maraming tao, mas maraming customer yung pwede makakita ng ginawa mo na ads or creatives. No? And yun yung purpose ng advertising. Mas maraming tao yung makakita ng yung ginawa mong creatives at mas maraming audience or mas malaking market yung matatap mo para maging customer doon sa product na binibenta natin. Okay? Kasi ang hirap naman no kung ah, hindi ka gagamit ng advertising. So, sinong mga audience lang yung makakakita ng binibenta mo na product? Eh kung Facebook, um, sa Facebook mo lang siya pinopost sa personal Facebook mo. So, ang makakakita lang yan is yung mga friends mo, mga followers mo, no? Pero may ano na ngayon si Andromeda na, ay si Facebook, yung tinatawag na Andromeda na pwede na rin makita ng mga Facebook users yung um, pinopost mo, no, kahit hindi mo friends. Pero, ang question is yung creatives ba or yung content na ginagawa mo is effective ba siya or pinapakita ba siya or viral ba siya, no? Para makita ng kahit hindi mo friends. So, kung gusto natin na mas mabilis makita ng mga audience, yung banners natin, advertising is one of the way para maipakita sa mas maraming audience, mas maraming tao, yung creatives or yung product na minamarket natin. Sige, question. Sabi ni Sir Jan, yung dalawang ads na yung mag-run with 300 budget. Yes po. Since nasa isang interest po sila or ad set, kahit dalawa po yung picture na ginamit po natin, 300 pesos lang po yung budget nun. Okay? Ayan. So again, guys,
Hopefully malinaw po sa inyo. Yung 300 pesos budget na yon is yun na po yung gamit or budget natin para doon sa dalawang ad, no? Yung dalawang creative na tinetest po natin. Kasi sa iba, baka hindi malinaw, no? Baka isipin nila, dalawa yung ad, yung tinetest natin na image. So, ibig sabihin ba, magiging 600 pesos? Hindi po. 300 pesos lang po yan. Okay? Ayan. Any question pa po? Meron ba tayong natutunan, guys? Meron ba tayong kahit papano na ah ma-apply natin sa business natin na natutunan natin tonight? Ayan. Again, so, okay. Ayan, thank you so much guys, no? Kung meron kayong natutunan kahit papano sa training natin tonight para at least nakatulong naman tayo sa mga business partners natin. Ayan. And syempre, no? Kung meron kang natutunan, hindi sapat na natuto lang po tayo sa training natin tonight. Hopefully, yung mga natutunan po natin is ma-apply din po natin. Pahingi pong recording niyan para maulit-ulit. Yes po, i-upload po natin to para at least ano. So again guys, kung meron po kayong natutunan for our tonight's training and workshop, apply po natin, no? Huwag po tayong matakot magkamali. Kasi lagi ko pong sinasabi, kapag hindi ka, kung natatakot kang magkamali, ibig sabihin, hindi mo gagawin yung isang bagay na pwedeng makatulong sa'yo, no? Ngayon, kung hindi ka nagkakamali, ang ibig lang sabihin, wala kang tinitake or ginagawang action sa business na mayroon tayo sa ginagawa po nating negosyo, no? Kaya wag po tayo matakot magkamali kasi um, doon tayo mas natututo. Okay? Hindi sapat na naka-attend ka ngayong gabi dito sa training natin, sa workshop natin, at natuto ka, at hanggang dun lang, no? So, apply po natin kung ano yung natutunan natin. Kaya mayroon tayong mga gantong mga trainings para at least yung mga natututunan po natin is ma-apply po natin sa negosyo na ginagawa natin, no? So, just to give you my humble background lang, guys, wala rin po akong alam sa ganitong klaseng business or sa negosyo na to kasi wala rin po akong alam sa internet or sa Facebook ads, sa pag-create ng banners. Actually, wala rin po talaga akong idea nung umpisa, no? So sa mga nag-uumpisa po dito, I encourage you na wag po tayong tumigil, mag-aral, matuto, and i-apply yung mga natututunan po natin. Kasi doon po tayo mas mag-grow, mas mahasa, and at the same time, mas magkakaroon po tayo ng skills, no? So, pareho nyo rin po ako na wala rin po talaga akong alam sa pag setup ng ganito. Pero because of our mga coaches, mga mentors, and sa mga trainings po na free dito kay Chantal, natuto po tayo. Kaya isa na po tayo ngayon sa nag-share and nagtitrain dito po sa ating community. No? Ayan. So may mga questions po. Practice makes success. Yes, tama po. Kaya nga yung mga ano, 'di ba? Mga boksingero, practice lang ng practice, training lang ng training, or kahit yung ano, 'di ba, yung mga athlete, kaya sila gumagaling, kaya sila nagiging champion kasi training lang sila ng training. Tapos yung mga natututunan nila, ina-apply lang din nila. Saan po na makita yung mga recorded Zoom coaches? Coach. Sa ano po? Sa community po natin, sa Chantal group. Ayan. And you can ask your sponsor po kung saan po makakakuha ng mga training, recorded ng training para maano. Or sa GC po natin, tanong po kayo sa GC kung nasa GC po kayo. Sana mag-text ka rin sa amin ng auto-reply sa comments. Yes, soon. Opo. Kung ano, isa po yan sa magiging trainings po natin.
sa mga susunod na araw para at least hindi rin po tayo bombarded ngayon, no? Para at least yung natutunan po natin ngayon, manamnam po muna natin tapos may apply muna natin, no? And sa mga next training naman natin, set up naman natin yung automation para at least magkaroon din po kayo ng idea paano natin i-set up yung mga automation. Okay? Malaking tulong po yan para sa mga busy, sa mga existing job or work na ginagawa. Malaking bagay po na matutunan nyo rin po yung pag-setup ng bootcake or ng automation para at least kahit busy po tayo, gumagana pa rin yung negosyo po natin. Okay? So, any other questions po bago po tayo maghiwa-hiwalay? Ayan. So, kung wala na pong question or kung may pahabol pa po kayo na question, type nyo lang po dyan sa chat box po natin. Basahin po natin bago tayo maghiwa-hiwalay. Pero, bago ko po kayo pakawalan, no? Okay lang po ba mag-picture muna tayo bago tayo maghiwa-hiwalay? Turned on muna tayo ng camera po natin kung kaya naman. Pagbigyan nyo na ako. Gusto ko lang makita yung mga faces ng mga kasama ko tonight. Ayan, thank you so much kay C. Sanchez, kay Ma'am Sanchez, kay Ma'am Rose. Ayan, so sa mga pwedeng mag-open yung camera kay Ma'am Lelebet. Okay. Sino pa? Sino pa guys yung gustong umabol? Ano lang tayo? Picture lang po for class picture para at least meron tayong record din po. Ayan. Wala na po ba? Wala na po bang habol? Ayan, antayin natin si Ma'am Sanchez. Pakita ka sa camera, ma'am, para ano. Ma'am Rose, baka pwede po kayo mag-turn on ng camera. Si Ma'am Jeng, ayan, thank you so much. Ayan, sino pa? Sino pa yung gusto mumabol? Ayan, kung wala na po, hold nyo lang po yung smile nyo ha, in 3, 2, 1. Ayan, si Ma'am Ja. Okay, in 3, 2, 1, guys, smile lang po tayo. And 3 seconds lang para ma-record ko po. Ayan, in 3, 2, 1, smile. Ayan. So again, guys, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng opportunity na makasama ko kayo ngayong gabi dito sa ating training and workshop. Save ko lang po itong ating picture. Ayan, ayan, so nasend ko na sa GC natin. Alright, so wala na po bang question? Any other questions po? Sir, pasend po para ma-practice bukas. Sure, yes ma'am. Link po sana ng ChatGPT na ginawa nyo kanina. Okay, sige. Wait lang ha. Kunin ko lang yung ChatGPT natin. I-share ko dito para at least para mapag-aralan kayo, no? Share, tapos copy link. Ayan, share ko dito sa chat box natin para at least ayan po. Ayan, sinend ko na, guys, no? So, copy nyo lang yan para at least mayroon po kayong reference paano tayo gumagawa po ng mga marketing banners and materials po natin. And once again, guys, so thank you so much again for attending our workshop and training tonight. And hopefully, marami po kayong natutunan. And hindi sapat na may natutunan lang po tayo. Kailangan po nating i-apply ano man yung mga small learnings or big learnings na natutunan po for tonight's training. Hopefully, i-apply po natin para hindi po siya mapanis, no? Again, guys, so ah yeah. So, once again, this is your coach Marvin po. Nagsasabi po na dito po sa shutdown, buo na yung pangarap mo. And in behalf po of our chairman, coaches, and mga leaders, maraming salamat.